makakang! Welcome back sa second episode namin! Yay! Andito na naman kami. Ang inyong madaling kausap, Marie and Apple! Yay! Yay! Welcome back! Sa ating second episode, Yes? yes, pag-uusapan natin kung bakit pinipili ng mga Pinoy mag-abroad. May pag-uusapan pala tayo. Akala ko kasi nangako ka sa akin mukbang ngayon. So sabi ko, sige, pagkatapos ng isang podcast, okay na ako kasi sabi mo mukbang Wala ngayon. kaming naluto, walang pera, wala pang sahod. Unang-una, maraming salamat po sa tumangkilik ng unang Yes! episode namin. Yay! Thank you very much! Thank you po sa suporta ng mga kapamilya, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho. Maraming salamat po. Pangalawa po, nung unang pinag-usapan po namin sa unang episode ay tungkol sa introduction namin kung paano kami nakarating sa Malta para makilala niyo po kami. Ngayon naman po ay hindi na po ito tungkol sa amin lang. Yes. Tungkol na po ito sa pangkalahatan. Yes. In general na po. So, hindi po, ibig sabihin, pinag-uusapan namin tungkol sa pamilya ko o pamilya niya. Ngayon, pangkalahatan na po ito. Yes, Okay? sa lahat po ng mga OFWs natin around the world. Yes. Yan. Okay? So, ngayon, balik tayo sa ating second topic. Ito ay, bakit nga ba na pinipilit natin ng mga ibang bansa? Siguro one reason is unemployment sa Pinas kasi nga back then, ang dami-daming graduate ng nursing. So, lahat gustong magtrabaho sa ospital, syempre. Yes. Pero, konti lang yung available na opportunity. Tsaka feeling ko parang yung nursing nun, parang inilagay talaga sa kokote nyo na, di ba? Na, uy, mayroong kang future sa ibang bansa. Yes, oo. Kaya kayo Kaya talagang ginawang dumami nurse. yung, actually, kaya talagang Totoo. dumami yung nag-aral ng nursing noon is because sabi nila, mas maraming kailangan na nurse sa ibang bansa. You see? Oo. Kaya nga, sa tingin ko. Kaya lang kasi ang problema nun, hindi ka rin makakaalis na ibang bansa, papapunta sa ibang bansa, kung wala kang experience. Kasi sa Pilipinas parang trending, kung ano yung trend, yun Yes, din, sunod-sunod din lang sila. oo. Kunyari, kung sinabi ng media at government doon na kailangan lahat ng manicurista sa ibang bansa, di lahat yan nagsipagtuto na mag-manicure. Totoo, yes, diba? yes. Tama? Yes. So, yung hot nung course na yun dati, nung kurso na yun. Actually, feeling ko, after ng nursing, may mas, parang yung ibang course naman din, pag sinabing, ito yung in demand sa ibang bansa. Kagaya ngayon ng, I think, sa white-collar jobs like gaming or IT. Yun na yung ini-import ngayon sa ibang bansa. So, parang, yun na rin yung dumadami ngayon. Hindi lang nurses ang ano ngayon. Ay, tsaka wag natin kakalimutan, hindi lang era nung mga nag-nursing, Nung mga panahon na putok ang Japan. Yes. Pumunta rin lahat ng mga Pilipino sa Japan as entertainer. Na pinangarap ko din noon. Totoo. Gusto ko talaga dati na maging entertainer sa Japan. Kaya lang, kinulang ako ng beauty. Puro brain lang daw ako Ayun, so I think number one is unemployment din sa bansa natin. Ayun, na nag-lead sa pangingibang bansa ng ibang mga tao. For sure, madaming nakikinig ng mga nurses sa atin or medical nasa medical field. Ganon din siguro yung reason nila kung bakit. Exactly. At saka parang nakikita kasi nila noon, laging kinukumpara magkano ang pesos kumpara mo sa dollars, kumpara mo sa euro. Di pag nagtrabaho ko sa ibang bansa, doble yun. Di ba pag pinadala ko? Yun ang hindi alam ng mga Pinoy. May gagastusin sila renta ng bahay, electricity bill. Yun ang hindi na ng mga Pinoy. Okay? So I think yung isa pang reason, yun nga, yung sinabi mo na yun, is I think main reason is para kumita ng pera. Yes. Like, doble. Diba? Yung reason. Doble. Doble or triple. Kasi nga, iba yung currency sa ibang bansa, yung palitan, malaking factor na
doble yung na-earn ng mga Pinoy sa ibang bansa. At saka, hindi naman sa inaano ko, pero gusto ko rin anuhin yung mga matatanda sa atin. Kasi pinukpok nyo sa utak ng mga kabataan namin noon na mag-abroad ka kasi gaganda yung buhay natin. Oo. Alam mo yun, yung parang pasang ko yung daigdig ko. Sige, lahat na tayo gaganda yung buhay. Di ba yung ganon? Sige, go, mag-abroad na lang. Parang sinabi nila, the grass is greener on the other side. Yes, Yun, yes. lagi ko naririnig yun na parang mas maganda yung buhay sa ibang bansa. Okay. Oo, sige, go na lang. Di ba? Parang yung tao, wala na lang choice yung anak. Oo. Punta na lang sa ibang bansa. Ano pa ba yung mga dahilan ng pag-abroad? Ikaw, anong bukod sa kumita ng pera at unemployment sa Pinas? Bukod sa siguro yung kagaya ko, yung iniwasan yung bisyo. O kaya yung mga nabaon sa utang. Ay, maraming naniwala dito na nagbibisyo ka talaga sa Pinas. Huwag mo kayong naniniwala dun sa bisyo-bisyo ni Kasi ni mga Marie. pangarap ko lang po yun. Yung mga pangarap ko po, gusto ko po yung gawin, pero takot din naman po talaga ako sa Diyos. Hindi ko naman po yung gagawin. At saka baka mawalan pa ako ng mana. hindi po siya durugista, wag po kayo maniwala doon. At saka siguro, isa din sa dahilan kung bakit nag-abroad, itong nasa Pilipinas, may pamilya na sa abroad. So, ito kasi palaging ganito nangyayari. Ihanda mo yung anak mo, kukunin ko siya. 'Di ba? Kunyari ganyan. Si auntie, nasa Amerika, ihanda yung pamangkin dahil kukunin. Sasabihin ni auntie na, ano yung anak mo? Kasi pag nakapagtrabaho yan dito, talagang kayo, giginhawa ang buhay nyo. Tama? Oo, tama. Kasi yun dinadala ng mga nando na sa abroad. Oo. Kagaya nung nangyari sa'yo, di ba nandito yung kapatid mo? Yun. Kagaya nun, oo. Dinala ka dito ng kapatid mo. Yun. Ang ginawa ko naman, dinala ko yung yaya ko. Ang yaman mo na pala sa Pinas. Ba't ka ba nag-abroad? Ayun. At saka madami pang dahilan. Yung mga naman may mga pera ay nag-aaral sa abroad. Nag-aaral. Yung mga iba naman, nagta-travel lang. Kagaya ng gusto lang ma-experience kung ano yung mga bansa na. May mga pera naman sila eh. Or career growth, kagaya mo, di ba? Yung nag-grow ka din as a professional, nag-work ka na sa office. Yun. Una muna nag-apply ako actually sa Harvard. Natanggap naman ako, taga-cut lang ng damo. Hindi totoo. Well, yun ang mga dahilan ng pag-abroad. Number one yan, pera. Kailangan kumita. Next question natin, saan ang bansa na may pinakamaraming working Pilipino abroad? Ngayon ito nag-research na po talaga kami. Based sa psa.gov.ph, nirelease nila to ng October 2023, ang pinakamadaming OFW na nag-work sa Saudi Arabia. Ay, congrats! Akala ko USA, totoo. Pero totoo. Kasi I don't know, mas malaki ba ang Saudi sa US? I'm not sure. Hindi. Sa tingin ko, pinakamalaking sweldo talaga Uzbekistan. Uy, marami mga Pinoy din dyan for sure. Yes. Alam mo naman mga Pinoy kung saan nakikita talaga, promise. At alam ko talaga sa Saudi Arabia, sila ay nag-hire talaga puro yung mga skilled yun eh. Ito yung mga lalaking mga mason, mga house builder. Ito yung mga, alam mo yun, hard job, pero na Pinoy lang yung makakagawa gano'n. Yes. Yung parang gano'n, na talagang pang building na so, sila. ibig sabihin, talagang maaasahan mo yung mga Pinoy pagdating sa work talaga. Sa tingin ko, ang USA ay pinakamaraming Pinoy na nag-TNT. Tapos nag-migrate din pong pamilya. Hindi po, loko lang po. Ay, kasi I think meron kang chance to be a citizen sa US. Yun. Pero dami na rin mga doon, Pinoy. I think
kasi ang mga Pinoy na OFW before, naging citizen na sila. So I think hindi sila kinount na ano na din sa number. Pero sa tingin ko ganun din naman ang trabaho. Caregiver din at saka mga mostly sa tourism business. Pero I think meron ding factor yung citizenship sa ano nila kasi alam ko, narinig ko na sa Saudi hindi sila nag-offer ng citizenship. Talagang ang mga Pinoy doon hindi sila alam ko sa Saudi kasi balikan, uwian sila. O baka ganun nga, kaya sa Saudi pinakamalaki. Kung meron lang bang bansa na ganun, uwian, siguro araw-araw kung uwi. Sana all to. Malayo kasi natin dito eh. So, ito naman ang kailangan nating alamin. Bakit nga ba nagtatagal ang Pinoy sa abroad? Na parang naging second home mo na talaga yun. Ikaw ba nung nag-abroad ka, sabi mo sa sarili mo, ilang taon ka mag-stay, mag-work sa abroad? 6 months. Ba't nag-abroad pa 6 months lang? Kala ko kasi Yayaman ka na. O yung parang ganun. Trial and error. Totoo kasi sinasabi ng mga nag-abroad before na, mga siguro 5 years lang ako, mag-iipon lang ako. Pero iba diba? tumatagal, mga 20 years nang inaabot. Kasi hindi sila nakaipon. Ayun, number 1 reason mo is... Yan. Kaya nagtatagal kasi gusto makaipon. Gusto makaipon. Tapos hindi na makaipon. Hindi na makaipon. At saka siguro kaya nagtatagal kasi gumanda naman yung buhay nila. Yes. Diba? Nagkaroon sila ng matatag na trabaho. Pwede na naging stable na sila sa ibang bansa. Oo, kasi pag nag-abroad ka, matututunan mo din lahat ng kultura, kung papaano, yung batas. So, habang namumuhay ka, kasi ang Pilipino naman, yan lagi naman makaka-adapt at makaka-adapt. Since natututunan nila lahat, napag-aaralan nila lahat, minamahal na nila yung bansa na yun. Kaya nag-i-stay na Ikaw sila. ba naman, Besh? 10 years ka na sa isang bansa, Hindi hindi mo pa mahal. matutunan, di ba? Totoo yan, tama yan. Diba? At saka, I think, isa pa din sa reason ay dahil stable ka na. Nandun na siguro din yung pamilya nung tao na naging stable doon. Kaya, wala na silang reason to go back to the Philippines or to go to another country. Kaya, nagtatagal na doon sa abroad o sa bansa na pinagtrabahuan nila. Gusto ko din i-point to kasi meron ako nakausap na ayaw niya nang bumalik sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Kasi ang rason niya ay bakit pa ako babalik sa Pilipinas? Anong buhay meron ako doon? Paano ako mag-uumpisa ulit? Yes. Anong trabaho ko doon? Diba? Yung ayaw niya na mangangapa na siya ulit Ayaw niya na ng ganun. Samantalang dito sa abroad, I already built a life of my own. So, natuto na akong mamuhay lahat independently. Nandito na lahat. So, kaya ayaw niya na din. It's a big factor. Bumalik. Pero, hindi naman din siguro ganun ka pangit yung buhay sa Pinas. Kasi, ba't gustong-gusto natin nagbabakasyon sa Pinas? I think, for vacation only din, Kasi excited din tayong umuwi sa Pinas, pagka, alam mo yun, pag magbabakasyon tayo. Staycation lang. Pag maldas pera. At saka, yun nga, dahil nasanay ka na dun sa, palagi kasi natin kinukumpara yung sistema ng, gobyerno, minsan, sa ibang bansa at saka sa atin. So, parang pag bulok na tayo sa sistema ng Pilipinas, parang sa abroad hindi ganito May mga tao may disiplina. Inahanap mo yun na parang ka, hindi ko gusto dito magstay, na parang gano'n. Pero wag niyo naman po, don't get us wrong, gustong-gusto po namin ang Pilipinas. Talagang Pilipinas pa rin number 1. Kung makakabalik. Diba? Ano naman ang magiging natin? Ikaw, ano bang next settlement mo? Ako ay Budapest. Hindi pa ako nakapunta doon, pero sabi nila maganda doon. Ako din, di ba? Ako, next settlement of country, I think, Pilipinas pa rin for retirement? Hindi ko pa naiisip kasi for now, ang goal pa din is yung makaipon nga, have enough money to
to buy luxury Hindi products. naman for luxury products kasi pag ginusto mo umuwi sa Pilipinas na for good, kailangan talagang meron kang source of income. Yes. Either passive yan or active. Yes. Kasi biruin mo yung pag nagkasakit ka sa Pinas, Exactly. ang laki ng gastos mo. Yan pa. 'Di ba? Unlike dito sa atin, kagaya sa atin dito, cover tayo ng insurance, Yan national pa. insurance. So, Exactly. pag may nangyari sa atin, kailangan natin ng operation, libre tayo, basta nagbabayad tayo ng NI natin. Dahil maganda nga yung ng gobyerno. Unlike, Kaya, yun nga, pag uwi mo sa Pinas, para lang makareceive ka ng magandang treatment, kailangan may pera ka talaga. Oh, yes. So, pag wala, mama ka. So, kailangan iisipin ko pa yun na... Kailangan pa, Oo. naka-apply ka sa mga katakot-takot na mga card na mga, Oo. meron kang mga SSS, Yes, GSIS, something And like not only for us. Kasi even your family. Pag, syempre, pag may nangyari sa pamilya mo, hindi mo ba tutulungan, di ba? Like your mom or your mga kapatid. Di ba? Sorry, gusto ko lang, sasabihin ko lang sa mga listeners natin. Para po sa kaalaman ng lahat, dito po sa Malta, for as long as nagtatrabaho ka, magbabayad ka ng tax. National insurance, cover po yan lahat. Ngayon, pagka nagkasakit ka po, pupunta ka po sa kanilang government hospital, which is yung pinakamalaki dito. Yung tinatawag po nilang Mater Dei. Ang dadalin mo lang po doon ay ID card mo. Ito po yung ID card na residence card mo. No, makikita po doon yung ID card number mo. Pag nakita po yung ID card number mo, itatype nila na yes, employed ka and you have tax I think number. pwede rin hinahanapan din ng payslip minsan. Yes. Na yun, Basta nagbabayad ka, active. yes, nagbabayad ka ng NI, ng The rest, tax. the rest po is libre na yon. Oo. Libre na po yun. Except sa gamot. Gamot Oo, lang babayaran. Syempre, pag lumabas ka, bili ka ng gamot. Pero lahat po yun operation. Pag may nakita po sila, kompleto. Yes, oo, I-x-ray totoo, ka nila, oo. iba-blood test ka nila, wala pong bayad. Kaya yun nga yung factor din na siguro naghihikayat. I think hindi lang sa Malta kasi even sa I'm not sure sa ibang bansa kung ganun ang kung nakikinig po kayo from other countries beside Malta. Comment po kayo below kung ganun ba yung sistema sa country ninyo na kapag nagbabayad ba kayo ng tax or insurance, national insurance, covered ba yung medical expenses ninyo? Oo. Kaya nung matutunan ko yun, sinabi ko talaga kay mama, walang uuwi, dito lang tayo. Oo, kasi maganda talagang maganda talaga siyang sistema. Kasi talagang makakampante ka Totoo. na alam mo yung wala kang iniisip na pag may nangyari sa akin, exactly. babayad ako ng ganito Lahat. kalaki. Tatawag ka, gusto mo ng ambulance. Oo, Tatawag libre. ka. Yes, Libre. libre Dadating lang. sa flat mo. Maghihintay ka lang. Oo, Pero syempre. dadating at dadating yan. Maghihintay ka lang. At saka, alam mo ba, na, di ba, pag sineck up ka ng doktor, sila pa mismo ang tumatawag sa'yo na, Apple, ang susunod na check-up mo Yes. ay ganitong month, ganitong araw. Di ba? Parang, okay. Lahat ng sistema, hindi ko naman sa sinasabi na siguro dahil konti lang ang tao dito. Maraming na pero din maganda ang pa tao din. dito. Oo, Pero maganda pa rin yung sistema. For us working abroad, talagang magandang advantage yun na. Ganun Kaya, ang sistema nila. Kaya siguro sinasabi niyong maganda kasi kinukuhaan naman kayo ng malaking tax. Opo, natural naman po nakuhanan ng tax ng kahit sino. Pero kahit pa paano, sana nakikita mo naman yung binabayad mong tax na ibabalik sa'yo. Diba? I think, sa akin, for me on my opinion, sa akin, okay na bawasan yung sahod ko ng tax and NI kasi mapapakinabangan ko siya eh. Totoo. So, minsan kahit nga pag kailangan ko magpa-blood test, okay, sige, libre naman eh. Alam mo yun, may pakinabang para sa akin. Minsan nga sinasabi ko na sa tax department, sige, kunin niyo na po lahat. Tiran niyo na lang po ako ng pamasahe. Pangkain, pamasahe lang. Ay, pamasahe. Libre ng pamasahe dito. Pamasahe namin, libre.
libre. Public transport is Public free transport, here. So, oo. ang Malta and Luxembourg, yan ang Sila ay may mga libreng two countries pa lang public. free public transport. Yes. Yun. Kaya, we are very lucky talaga. I think kaya rin tayo tumagal dito sa bansa na to. Totoo. Kasi dahil dun sa ganong advantage, ano. Oh, tsaka may kaibigan naman tayong may sasakyan. Ayun. Mga ginagamit po namin mga friends namin. Lang po. Charot, joke lang. Ito na ang ating konklusyon. So, sa pagngingibang bansa mo, sa pag-abroad mo, ito ba ay naging sagot o lagot? I think sagot for me kasi Natupad ba yung mga mo? kasi nagiba yung buhay ko from, hindi naman kami sa hirap na hirap. Pero, Akala ko naging buhay ko from taong grasa ako dati, naging malinis na ako ngayon. pero lahat naman tayo hindi naman tayo from riches talaga. Lahat tayo, yes. Average, kasi for sure naman, kaya ka naging OFW dahil yun nga yung main to earn money and to help the family. Ako hindi, para dagdagan ko na lang yung mga ipon ko. Nasa na yun, 7 million. Ang yaman mo naman. Loko So lang po. akin, I think naging sagot siya sa, kasi hanggang ngayon naman nasusustain niya yung, yung lifestyle ko, yung needs ko, especially, nasusuportahan yung family ko, nakakain ng mais, minsan more than 3 times a day. Shout out sa family ko, no? Ang lakas niyo pong kumain ng pasit canton. Hindi lang sa kanila, pati kami dito sa Malta na kung ano yung makailangan na bibili namin. Yun. Hindi naman tayo yung sobrang yaman na mimili ng mga luxury items. Totoo. Pero naging sagot din naman siya somehow sa nabayaran yung bahay namin. Yes. Ako siguro yes. Para sa akin naging sagot siya. Hindi po namin alam yung ibang experience ng mga Pinoy abroad. Pero para sa amin naging sagot siya kasi sa maraming paraan. Kasi nagkaroon ako ng sarili kong bahay, nagkaroon ako ng investment, yung mga ganun po. Sa personal, natugunan po yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. In the sense na hindi naman nakakaluwag-luwag, pero hindi rin masikip. Hindi rin masikip. Yun. Tama. Diba? Sa mga iba naman siguro, baka siguro, Naging lagot sila kasi dahil may ginawa sila. O kaya palipat-lipat sila ng trabaho. or meron silang utang na hindi mabayaran. Bayaran, may tinataguan silang kaso, mga ganyan. Pero gano'n naman po talaga eh. Kailangan Nasa kanya-kanyang diskarte nasa kanya-kanyang naman po yan ang buhay eh. Hindi naman po natin sinasabi na dahil may ginawa sila. Pero nangyari na po yun. Basta lagi lang po nating iisipin na bawat yung mga gagawin natin pag nasa ibang bansa na po kayo, kayo po ang magsasuffer ng consequences niyan. So, kung makikipag-away tayo sa mga lokal or makikipag-away tayo sa amo, dapat alam nyo na po at ready na po kayo sa mangyayari. Pwede po nilang itawag yung ID nyo para stop po kayo. Alam nyo na po dapat yung mangyayari. Sa mga ganitong paraan. Meron din namang tumutulong, pero syempre, iba pa din yung nasa ibang bansa ka talaga. Yun talaga ang, yun din naman ang kaibahan sa ibang bansa. Totoo. So, dyan na natin tatapusin. Sana may napulot kayong aral. Bibitinin muna namin ulit kayo. Nabitin na naman sila. Kala ko lang talaga mukbang lang kami ngayon. I'm so disappointed. Next time na yung mukbang namin pag nakaluwag-luwag, pag naka-ML tayo. Next time na yung mukbang. Mulit-muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong mga kasama. Lagi nyo tatandaan at huwag nyo kakalimutan na meron kayong mga madaling kausap!